bawat isa sa atin ay nakakagawa ng kasalanan, maliit man o malaki. Sin of omission, ikaw ang nakakaalam ng Panginoon. Sa oras na ito, individual at personal po tayong lumapit sa Panginoon in prayer. Ilapit po natin ang ating mga sarili. Hallelujah. Hallelujah. Bless your holy name, Lord. Amang banal sa oras na ito, nilalapit po namin ang ating mga sarili. Ipunilin sa iyo ang aming mga kasalanan, nagawa sa bulis ng linggo. Panginoon, balik-balik-balakin, may pagkatawad, pagmuling karapat-dapat po kami, Panginoon, sa aming pagpupuri at pagsamba sa oras na ito. Salamat po, Ama. Puri na iyong pangalan. Jesus' name. Let everything that sing praises to our God. Sing praises to our God. 150 verse 7 and up. Hallelujah. Let's worship the Lord, hallelujah. Let's stand on our feet as we worship the Lord. Amen. We want to shout praise. Pagpiliin natin ang Panginoon. Magsabihan, magpasalamat sa Diyos ngayong araw. Hallelujah. Now let's praise. Come on, open up your mouths. Let's worship the Lord. Let's create an atmosphere of worship in this place. Hallelujah.
papuri ko ay tanging sa'yo. Sa'yo lang ang iaalay, O Panginoon, ang puso ko. Sa'yo magpakailanman. Ay tanging sa'yo. Sa'yo lang ang iaalay,
Langit ang aking nadarama. Langit ang aking nadarama. Ang puso ko'y sumisigaw. Langit ang aking nadarama. Ang puso ko'y sumisigaw. Wala na ibang sasarap pa, kundi sa presensya mo, O God. Lord, katulad ng isang babae, Panginoon, na binigay ang lahat, ibinasa ng isang mabaho at mahaling mabaho sa iyong paanan, Father God. That's what we like, Panginoon, to give our all to you, Father God. To give every ounce, Panginoon. To give everything in your feet, Panginoon. To lay down our pride, lay down our professions, lay down anything, Panginoon, na nasa isipan natin in your feet, Father God. To glorify and magnify your name, Father God. Lord, walang hanggang pasasalamat, walang hanggang papuri, kulang ang lahat ng aming inawin, kulang ang lahat ng salita, O Diyos, kulang lahat ng ginawa, Panginoon, na bawat i-describe, Father God, kung gano'n mo kami kamahal, Panginoon. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Pagbago man ang panahon, ang pag-ibig mo ay patuloy na narin para sa amin, Father God. Lord, the only beautiful thing we can do, Father God, is now, Panginoon, is to worship you. And we ask, Panginoon, let there be an encounter, Father God, in every heart. Let there be revival in every heart in this room, Panginoon. We invite you, Father God. We will not leave this room, Panginoon, na wala kang ginagawa sa buhay namin, Father God. We declare, Panginoon, we will taste and we will see your goodness, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Kaya napakasarap talaga kapag may kapatid ka na iisa lang talaga ang laman ng puso nyo at nagkakaintindihan kayo dahil isa ang spirito na naghahabi, di ba? So ngayon po, I'm so very excited. Sobrang excited po. Hindi po ako napamanhin. Hindi po ako nakagawa ng aking PowerPoint. Alam mo, Pastor, gusto ko man, kaya lang sa bagay ko gabi, yung anak kong alalay, yun na, natulog. Ayun, yung mga anak talaga, pag naunahan ka na, wala ka nang magagawa, wala ka na rin magpahinga. But I want to be ready because the message of God for this afternoon is very exciting. Sabi mo, very exciting. So, I want you to have in your mind, in your heart, a great expectation. Okay? Sabi mo nga, great expectation. Okay, before that, I just want everyone to please bow your head and join me in prayer. Lord, alam mo, Panginoon, na
wala kaming ibang naman sa buhay, kundi ikaw. Dahil ikaw mismo ang buhay namin. Hayaan mo po sa pagkakataon ito, huli mo ihayag ang buong laya sa bawat isa sa amin, ang tinig na tutulak sa amin para humakbang kami tungo sa iyong kalooban at sa iyong mga plano sa aming buhay. Panginoon, magasan mo kami ng iba na nagulog. Kasabay, maraming pagkilos ng Espiritu Santo na maunawaan namin ang mga bagay na iyong ihahayag sa aming kalagitnaan. Panginoon, ikaw ang makita, ikaw ang marinig sa kalagitnaan, hindi ang lingkod. Tanging ko lang ang maitaas at maluwalhati. Ama, sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang karananan. Ito po ang aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan na sa Lord. So, I will read the ako sa kailangan natin sa podium. The title of the message for today is Don't Wait. Sabi ko nga, Don't Wait. Okay, medyo mabigat-bigat, no? Don't wait. Okay. Naranasan niyo bang maghintay? Anong pakiramdam na naghihintay? Diba? Sakit. Diba? Actually po, from the title Don't Wait, because ibang season na to eh. Ibig sabihin, iba na yung pagkilos ng panahon na ito. Okay? Alala ko po, sa Book of Acts, hindi talaga sila umalis hanggang hindi bumababa ang banal na Espiritu Santo. Doon naghintay talaga sila. Okay? And sa nakikita ko, sa pinakita ng Diyos sa atin, tapos na tayo sa panahon kasi nandito na ang banal na Espiritu Santo, malaya na siyang kumikilos. Hindi lang sa aming mga pastor, kundi na ibaba na rin sa inyo yung apoy ng kapangyarihan at kalalakian ng may kapal. Ibig sabihin, naalala ko nung sila po, nung naroon na yung Espiritu, nung bumaba na. Okay? Hindi sila nanatili doon. Hello? Sabi mo, hindi nanatili. Okay? Ibig sabihin, hindi natapos ang lahat sa pagbaba ng Espiritu Santo. Hindi natapos ang lahat ng mga nasa nila. Wow! Grabe si Lord! Sigaw-sigaw pa tayo. Hallelujah! Bakit sarap, di mo? Mapapahilig ka kaya ng malaya. Kanina, ang ganda ng revelation. If God, no, yung spirit mo, nag-agree, malaya ka pong sumigaw, magsabi ng amen. Di ba? Okay, so, kung meron po kayong Bible, okay, nakipagbukas po kayo sa akin in the book of 2 Corinthians chapter 6, verse 2. Yan. 2 Corinthians chapter 6, verse 2. Sabi niya po dito, sapagkat sinasabi niya sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Ngayon na ang kaukulang panahon. Ito na ang araw ng pagliligtas. Hallelujah! 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 Imagine mo po, I was just reading, the Holy Spirit is moving. Imagine that, remember, for all the years that comes by and by, ang sabi niya, pinakinggan kita. Pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Ngayon na
ang panahon. Ito na ang araw ng pagliligtas. Parang kapatid, papalayan ng pagbabasa pag ganinig ng kanyang salita. Alam mo po, wala sa atin sino man dito na magpasabi hindi niya naranasan ng Panginoon. Lahat tayo may mga testimony. We have different stories. Sabi nga, ulit-ulit kami ni Pastor nagsabi, kung ikaw walang kwento, wala kang kwenta. I'm sorry, this is the truth. Because yung kwentong yan, this is not about you, it's about Him who works, who reveals His goodness, His greatness sa buhay mo. You know? Pero nalulungkot tayo na yung testimony niyan, itinatago, inililihim, buti sana kung bangko, may porsyento, ang problema wala. Panahon ang nasasayang. Kapatid, hindi aksidente na magkatagpo-tagpo tayo ngayon. Hindi aksidente na ang mensahe ito na ang title, Don't Wait, because iba na eh. Wala na sa panahon na maghihintay ka ba? Pastor, anong gagawin ko? Pastor, wala na tayo sa ganung panahon. Alam mo kung nananatili ka pa sa ganung panahon, there's something wrong with you. There's something wrong with your connection. You are disconnected and out of connection. Because I know when God revealed His presence, even His plan is very clear. For what? For your life and for your journey. Malinaw. Hindi ka lang sabi niya dito, pinag-usapan natin dito. Sinaguluhan kita. Pinatunayan ko sa iyo, ililigtas kita. Kung kaligtasan din lang naman, ini-enjoy mo na. Amen? Nararanasan na natin. Ano ba bang hindi binibigay ng Diyos? Ang langit, ibinigay na sa iyo. Hello? Ano bang hindi binibigay? Sabi ng iba, Pastor, impyerno na lang. But natakot. But I understand why. Ano ibig sabihin? The soul inside. Alam mo, even yung impyerno, sa totoo lang, walang pagmamayari ng diablo. Ano ibig sabihin nun? Even yung mga dapat itatapon doon, ano po? Makuha pa natin. Alala mo yung tatay ko, bilin na, tuwing may ginagawa si Satanas, tuwing nagpapasali si Satanas, tuwing gumagawa siya ng kaguluhan sa buhay namin, alam mo, binilitawan na ng tatay namin, Satanas, marami akong aagawin kaluluwa sa mga kamay mo. Marami akong kukunin na kaluluwa na nakatakda sa mga kamay mo. Tinignan ko yung sabi ko, my God, hello, hindi ko maunawaan that time. Sabi ko, ako, impyerno na to. Imagine mo, kukunin mo sa kamay ni Satanas. Until I understand, hindi niya binibigyan ibig ng karapatan si Satanas na makakuha ng kaluluwa sapagkat ang bawat kaluluwa nais natin na dapat itinadala saan sa paanan ng Diyos na may likha at nagmamahal. E kung maghihintayan tayo, nasaan yung kaluluwa? Sabi sa pelikula na, utol na, satol na, dapat ang ginipo. Hello? Alam mo ang ibig sabihin, don't wait. Naibaba ko ito, na-share ko ito. Kay Pastor, sabi ko, don't wait now. Kasi yung now, may meaning yun, na-share yun, narinig ko yun. That yung N stands for no, yung O, opportunity, yung W, wasted. No opportunity wasted. Kapag maghihintay ka, alam mo ba, binibigyan mo ng pagkakataon si Satanas na maisahan ka. Hello? Habang wala tayong ginagawa, habang patuloy tayong nakaasa lang lagi kay Pastor, anong gagawin Pastor? Anong gagawin Pastor? Hello, ang Diyos mo ni Pastor, ang Diyos mo magkaiba. Para hindi mo makausap, hindi mo marinig yung revelasyon ng Diyos sa iyong personal. Kasi naniniwala kami, hindi lang kami ang binababaan ng Diyos ang kanyang tinig. Ang problema, magaling lang tayong tumawag,
mahina tayo makinig. Dahil pagkatapos natin sabihin yung gusto natin, amen. Hallelujah. Hindi na. Ano? Yung tingin ng Diyos, kami. Hindi kami tumitigil. Diba, Lord? Huwag mo kaming patatayin nang hindi namin narinig ang tinig mo. Dahil ayaw namin magsalita na kami mula sa amin ang salita, hindi lang nagaling sa iyo dahil napakabigat yan sa amin. Parang nawawalan kami ng karapatan magsalita kung kami na ang nagsasalita. Kaya lagi pangungusap namin, Lord, kung tatay mo pamitan, hayaan mo na mag-flow ka na ikaw ang magsasalita. At sabi nga, kailan mo may kinatakutan si Satanas, ano yung kinatakutan ng Diyos? Si Satanas meron, tuwing tatayo ba? Si Satanas takot kapag tuwing tatayo ka. Di ba? Ang ibig sabihin yun, hindi ka lang basta tumayo, hahakbang ka ba? Hello? Tumatayo ka pala! Takot ka si Satanas! Kung humakbang ka ba? Hello? Kung hindi mo kasuma yung palad mo! Hello? Ano mangyayari sa kanya? Ano nakikita mo sa kanya? Tuluyan siyang nadudulog, tuluyan siyang nawawala ng tinatawag na karapatan at nawawala siya ng kapangyarihan. Kaya mga kapatid, don't wait. Why? This is the revelation of the Lord. Because, sabi dito, you may not get another chance. You may not get another opportunity. Because at the end of the day, ang mabuhay araw-araw para kay Kristo ay nabuhay ka din kasama ang kanyang katagumpayan. Diba? Hindi pwedeng lagi ka na lang nakikisaw-saw sa tagumpay ng iba. Mas magandang ikaw mismo naranasan mo. Hello? Ikaw mismo makakatayo. This is what the Lord has done. This is what the Lord has been revealed. Hello? Dahil alam mo ikaw mismo, masasabi mo, diba? Naranasan mo ang pagkilos ng may kapal. Kaya ang tayo mo, sabi ko nga, nabanggit ko sa mga pastor kahapon, buti pa si COVID, nilagawa na. Marami lang pinatay. May isusunod pa. Diba? Buti pa si COVID. Nagtatakumbay sa mission niya. Ang tanong, ikaw, ang gagawa mo? Mama? Walang text si pastor eh. Walang sinasabi si pastor eh. Naku po, may problema tayo pag kung pananampalataya mo. Sabihin ko nga sa'yo, don't wait because you have your God who freely works in you and upon you. Dahil naniniwala kami, sana kasama namin kayo. Amen po ba? Amen! Naniniwala tayo! Ako ba paano kumikilis ng Diyos sa lingkod na ginagamit para sa iyo? It will flow. Because the anointing will start upon your pastor. Dahil kapag hindi ka nakakasabay sa pagkilos ng Panginoon sa buhay niya, diba? Hindi ka nakaka-relate. Naku po, dalawa lang yan. Baka mawala ka at mapunta ka sa iba. Kaya ang labas mo, lagi kang nagwawala. At lagi kang walang-wala. Ano na, buhay yan. Diba? Alam mo yung mga nagwawala, walang-wala, ito yan, nawala. Saan? Sa linada. Diba? Mas pagkahan mo yun, pumundo ka. Kaya na yun, Lord ka pa. Sabi ko po, hindi ko sinasabi, hindi nyo makukuha si Lord na, ala, nga. Sabi ko sa inyo, wala, hindi nyo makukuha si Lord ng iyak nyo. Ibig yung tindi ng problema nyo. Alam nyo na,
Sabi ng iba, nakinig sa akin, Pastor, sinabi mo, walang pakialam sila sa problema ko. Sa totoo, walang pakialam sa problema ko yun. Wala naman kayo sila. Diba? Alam mo, ang Diyos, magsisimula siyang makialam kapag nakita niya na ganito yung inyong pananampalataya. Dahil yung pananampalataya, para mong sinabing, tapos na. Diba? Pag mayroong pananampalataya, parang sinabi mo, ayos na. Pastor, okay po. Di ba hindi ka magpapalitan na, Pastor, Pastor, teka mo na, dito kayo dito, pumundo ka, babaan ka. Huwag po, matawag po. Hello? Hindi natin makukuha si Lord sa iya. Mas maganda, Pastor, pakubuti ni Lord. Ito pong ginawa. Ba't testimony na lang? Yun ang magandang balita, ipapalitan ni Pastor na Esther. Ako may ginigib mo kunipin. Abala ka! Hindi tayo pa kayo yan. Imagine mo may ginigib mo kung may gulungan din. Di ba imagine mo, hindi ka na naging blessing? Kakuya pa sa inyo, Pastor mo. Imagine mo dapat, Pastor, gusto ka pong makaulay. Di ba? Hindi dahil may problema ka, kundi may ginawa siya. Amen! Wala pa ka natin ang pagkakas. Ang problema, hindi mo malalasan yung pagkilos niya. O, nasa ang problema? Turo mo na natin, ipastor mo kaya, hindi na po ako binibisita. Baka di naman po ako pinag-pray. Tinda? Nasa batang kumalit, di ako pag-pili, no? Maraya ka pa. Di ba? Kasi wala naman sa pastor mo ang pananampalataya mo. Hello? Hi. Ako po, mukhang galit na kayo sa akin. Pastor, huwag mo na pagsalita niya sa susunod. And remember, behold, now is the accepted time. Sabi po sa isang version ng Bible. Now is the accepted time. Panahon mo na. Now na! Hello! Kaya natutuwa kami mga pastor pag nakikita namin na ano. Kumikilos yung aming mga tupa, katulad nun. Pagpunta ko sa ibahan, hindi na ako nagtaka na ang dami nila. Di ba? Sabi sa mga, tingnan yung mga disciple niya, ang dami, tataka pa ba ako yan? Hindi na! Dahil nakikita ko kumikilos talaga sila ng tama at nararapat at nakaayon sa salita. Ito sinasabi. Now is the accepted time. Don't wait. Diba? Nasa sa linaw ang Panginoon, naghihintay ka pa, mga kapalit. Kanina yung revelation ng linaw. Diba? Simulan mo sa tahanan mo. Tingnan mo kami ni Pastor. Para kami, lagi kami, kulang na lang para kami mga sakit sa kaluluwa. Ito siya, Pastor, meron naman Pastor ano, meron lang nakawala din sa libanan, pupunta ako, Pastor, relax. Wala pang bago. Diba? Ang sarap na, excited kami na ano, na mayroong tutungtong sa quarantine area dahil alam na namin yun. Ano yung sabihin nyo? Ligtas yan, sigurado. Diba? Sigurado. Lalabas yan, makahanap yan. Nalalago siya. Hahanap yan, na magpupuli din siya. Hahanap yan. Na malaya ng maranasan ng Panginoon. Kanina, yung isang engineer doon sa amin, Pastor, magsisimba po ako sa loob simbahan ninyo. O, nakakuwarantin yun. Pastor, naligaw ako. Okay lang yan, ganyan talaga sa simula. Akala mo yun na, yung pala hindi. Kaya maghanap ka ng tama. Okay? Ayun ang makita ko, sabi ko, kumapalakpak pala. Because yung taong yun, nataniman. Yung taong yun, naranasan ang Panginoon na meron ka ngayon. Amen? Hallelujah! Kaya, imagine mo, dahil pa nag-text, Pastor, hindi kami nakarating. Kasi, napamukuha lang kami yung kapitan namin, nababawal pa kami lumabas. Sabi ko, sige lang, may tamang panahon dyan. At least nakikita mo ngayon, sabik na sila. Kasi, gumagawa ka. Sabi mo sa tabi mo, gumagawa ka. Aray ko po. Tingnan mo ulit, sige mo ulit. Gumagawa ka. Nag-amen ba? Nag-amen? O hindi makapag-amen? Nakapag-amen. Hindi naman yan. Gumagawa ka. Amen. Amen. Ay ko ay amen. Hindi makasabi ay ko, hindi mo lang ginagawa. Bato-bato sa langit, ang tamaan ngayon na. Hello?
Ano pa ba kayo? Okay, another. Sabi mo dito, don't waste because you're gonna miss God's best. Hello? Dapat nag-i-enjoy ka na. Dapat. Diba? Dapat. Pero, tanga ka pa rin. Sabi mo, bakit pa siya? Marami nang nadadala. Ikaw, hindi ka pa nadadala? Hindi siya may nadadala. Ikaw, hindi ka pa nadadala? Hindi ka pa nagkikisto? Imagine mo, the Lord is doing His part. God is doing His role. Meron ba makakapigil? Kiinain nila? Ay, baga! Sa mga pesta nila, may makakapugol. Mayo. Napatigil ba ng Panginoon? Napatigil ba ng Panginoon? Kayo pang witness. Sa sama ng loob nila, wala na silang pesta, wala na silang party-party. Punta kayo sa amin! Parang sabi ko, kulang yung party-party nyo, liwanag pa lang hanggang gabi. Kami, ganun kami mag-party-party. Sila, gusto nila yung piestahan, baraylihan. Sabi nga yung isang arawan, Sir, naminis na namin, sir, mag-party-party. Sige, party-party kayo. Anong party mo? Gusto yung pang-party-party mo kayo? Hello? Alam niyo po, nasaan ka man ngayon, saan ka man inilagay ng Panginoon? Umaasa ang Panginoon na hindi ka nagsasayang ng araw. Umaasa ang Panginoon na hindi mo sinasayang yung pagkakataon na maranasan din ng iba yung nararanasan mo. Amen? Gusto mo ba ikaw lang pinapapala? Ikaw lang nakakahalubuyan? Sila lang umagdok? Tinanong pa namin, ang namin mga nagsusisay, gusto mong sumunod? Hello? Ay, gusto, alam mo naman yan, bawal yan. Hindi. Alam di ba, yung wala kang ginagawa sa kaharian ng Diyos, suicide dyan? Hello? Baka hindi niyo ba alam? Alam niyo ba nagtatagumpay si Satanas tuwing ikaw ay nakaupo lang? Sa pananayon, nagtatagumpay si Satanas, sige, upo lang. Sige na, amen ka naman, amen. Pagpuli, gaman sana. Alam ba? Galit ka na naman doon sa upos. Galit ka naman doon saan? Ano nga itong upos? Alam mo ako. Ang upos ko, yung pusa. Galit ka naman sa pusa, nakita mo, nailot na naman sa iyo, nagkabot. Awa ko na, ano naman gini mo sa ako? Di ba? Nalala ko yung sa ako, nagulat pag-uwi. Pa, yung pusa, ano nangyari? Pitpit yung malaking nagkakap. Ay, tutuwa ka. Di ba? Hindi niya tiniri yung ulam natin, na tiniri niya yung mga. Di ba? Imagine mo, nakatulong pa yung pusa. Kaya yung pusa. Di ba? Kasi yung daga talagang bumubuntir na sa amin. Talagang walang ano yun. Kaya ako talaga, alam ng asawa ko, pag may nakita kong gumalaw, hindi ko yung tatantaran hanggang hindi ko yung uli with my own hand. Kaya nga talent yun, guys. Sabi na ikaw, ba sa basta madalat mo? Painin mo na lang kami yung karagatan. Diba? Pero mo lang may ito. Okay, sige. So, sabi mo dito, even in John chapter 10 verse 10, so very familiar po sa atin in John chapter 10 verse 10, ba? Ano sabi doon? The thief comes to kill, to steal, and destroy. Anong ginawa ng Panginoon? God, ano sinabi ni Jesus Christ? Sabi niya dito, I have come that they may have life. Okay? And that kind of life is what? Abundant life. Okay. So, tingnan niyo po ito. May opportunity nung salitang abundant. Doon din sa unang binasa natin, makikita mo, si Satan may malinaw na misyon. Di ba? Anong misyon ni Satan? To kill, to steal, and destroy. Ano nga ulit ang mission ni Satanas? To kill, to steal, and destroy. O ano man yan? Kung
Yan ang kanyang misyon. Ang pinag-usapan dito, yung mission mo. Okay? Ay, man, si Satanas, to kill, to steal, and destroy. To kill, to steal. Oh. Si Satanas may mission. Tanongin mo sarili mo, anong mission mo? Ay, mamaya, ihapon ko kay Pastor. Pastor, ano nga Pastor yung mission ko? Ang sisipagay mo, Pastor mo, consolation. Consolation ka. Hello? Ano mo ba kayo? Si Satanas may mission, ikaw wala? Wala ka sa pansin. Ano nangyari? Hello? Hi! Ano mo ba kayo? Ang sama na nalulong sa Pastor. O hindi ka dahil tinitibag ko, Pastor. Ano mo? Very clear. Sabi ko doon, merong inihanda ang Diyos na best. All you have to do, sabi natin all you have to do is what? I-receive. Ano yung pangako ng Panginoon? Pag sinabi mong ni-receive, dapat mong i-enjoy. Dapat mong sabihin, pag sinabi mong enjoy, dapat mong sabihin, isa mong buhay. Yakapin. Diba? Alam mo sa totoo, yung mga yumayakap sa kanilang misyon, walang pang sa misyon. Yung totoo. Dahil hindi nila nakikita yung bigat, hindi nila nararamdaman yung sakit na mga binimitawan sa kanila. Na sila, nabubuha mo na yan, hindi mo na yan, puro payo na na yan. Oh. Hindi nila nasasaktan yan. Diba? Wala na. Dahil alam po, babad na sila saan? Sa presensya niya. Amen. Imagine mo yun. Ang sarap. Ang sarap mabuhay. Dahil saan? Ang Diyos na ang nabubuhay. Hindi na ikaw. Ano lang laman ang isip mo ngayon? In Colossians chapter 3 verse 1, hinay mo, balikan natin. In Colossians chapter 3 verse 1, ito napakaganda ito po. Gusto ko lang balikan. At sariwain. Ano yung nais ng Lord? Sabi niya dito, verse 1, then the following, sabi niya, yamang binuhay na kayong muli. Amen. Amen po ba? Naniniwala ba kayo? Binuhay na kayo. Baka meron sa inyong papaygan. Okay. Yamang binuhay na kayong muli. Sarap naman ito. Parang nire-refresh kung sino tayo. Nakasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo Jesus. Ayan po, diyan mo may enjoy ang abundant. Diyan mo may enjoy yung tinatawag na presence of God. Dahil ang laman ng isip mo mga bagay ukol sa langit. Ano ba mga bagay ukol sa langit? May clouds, may rainbow, yung ba yan? May birds in the sky, fly and fly until you die. Ano ba yan? Kailan po, nasa baba kayo? No! Ang ibig sabihin ng Panginoon dito, mga bagay ukol sa langit. Ano po? Mga bagay ukol saan? Sa damdamin ng Diyos. Ukol sa mga bagay na kung saan? Hangarin ng Diyos. Inalam mo ba yung damdamin ng Diyos? Kung gusto mo, damdamin mo lang lagi ang laging numero unong inaatuman, ikagulang na. Di ba? Nakadayari. Pagdating sa buhay mo, pagdating sa buhay ni Lord, anong tungkol alam mo kay Lord? Namatay siya. Pero nabuhay din. Tapos sabi, mapaligdaan. Hindi pa sigurado. Imagine mo, anong nangyayari? O ano kaya sabihin? Kailangan mong matutunan, kailangan mong malalaman kung sino siya, ano siya. Dahil sa mga magitan nun, may enjoy mo ang mga bagay ukol sa langit. Pero, ano po ba kayo? Ayaw mo kasi magbabad sa kanya kaya hindi nyo na-enjoy ang langit. Sabi ng anak ko, ba, ayaw mo ayaw mo kausapin yung langit. Sabi ko, ang langit, sa totoo lang, nagpo-flow yan, anak. Hindi ibig sabihin pinag-usapan natin ang langit, kailangan mo na
mamatay, gusto mo lang muna. Okay na naman, at least nauna ka na. Ano ba? Sabi niya, ayaw ko muna. Diba? Kasi sabi ko, ang langit, sa totoo lang, anumang bagay na meron dito, nagmula sa langit. Nagmula ba sa kanya? Kung sinabi niya, let your will be right. Di ba? Saan galing yun? Sa kanya. O di ba nagkaroon dito? Kaya lahat ng bagay na dito, may message ko na sa akin, Pastor, mahal din ba ni Lord si Satanas? Ha? Kasi sabi mo lahat ng creation ni Lord, mahal na. Sabi ko sa dili, dinawin natin anak, sandali, ha? Ang nilikha ng Lord, hindi si Satanas. Ang nilikha niya, isa sa mga maglilingkod sa kanya, si Lucifer. Nilikha niya. Ganda ng Lord. Kaya lang sa dulong nito, sa urang kali, sabi sa Nukunana, di ba? Naipagin mo maging malulong ka ng urang na? O, nung naging malulong na siya, aba, luwas na ang urang na duman, aba? Di ba, kapag tayo nakikinig kay Pastor, di ba, nabibiglas si Pastor, nabibiglas din tayo. Pero kung nagpapasali na kita, si Pastor natutuwa. Pag narinig ko, patiin mo yan. Lalo na ako. Balik naman lang, balik naman lang mo. Ako, gusto yan dong, patiin mo ako. Ha? Eh, alam mo na ano? Imagine mo yung this turn, I'm not talking about literal na nasaktan niya. There's something wrong. There's something wrong with what? The way we live, the way we act, the way we move, na hindi na in accordance to God. In accordance to Lord. Kaya tatandaan po natin, maraming nasasayang na bagay na napakabuti na sana naranasan mo na, pero bakit hindi ka? Bakit? Pastor, bakit ang blessing sa buhay ko patak? So, ano naman natin buhay mo yung parang bulak? Nakabakal na naman ngayon, bago na naman ngayon, tricycle. Wala abot mo sa tricycle ka yan. Ano ba pa ito? Ano ba yung kapitbahay mo? Kapag-dismoso mo. Yung sa diri mo, never nilinaw. Tayo na lang yung binabatay mo. Tinibilis, hindi ka kulang na. Tumundong ka. Gusto mo, hindi magsama ka. Magsama ko. Ano gusto mo mangyari? Sige na, ang gusto mo paluwas ko. Magsama ka naman, para pareha ka mo bagong tricycle. Maniyo. Ako sa'yo naman ang sa'yo yung utok. Diba? Sabi ng mga kulay ako sa pool. Ay, kulog ka yan. Pero mga kapatid, kailangan ba natin maigit? Alam mo, sapat na ang Panginoon na nasa sa'yo. Kapag ang Panginoon nasa sa'yo, hindi ba sila ng material na bagay? Hindi ba sila kung meron siya o wala ka? Ang basahan dito, ang Diyos na naghahan sa buhay mo na sapat na para ma-enjoy mo ang buhay kahit na sinasabi mo lang. Kasi sa totoo lang, pwedeng wala lang ngayon. Pero ang naniniwala ko, may ginagawa siya in due time. Meron din na kalaan para sa iyo. Kaya sana mga kapatid, kaya natin sa langit yung pagkakataon. Dahil gusto itong pag-usapan ng kalooban ng Lord. Ayaw na yung therapy na wala. Balik mo sa John 10 na sabi niya dito, magulo na pa rito para bigyan ka ng buhay. Hindi lang sa buhay na masigla. Ay, ka na. Imagine mo, yung gusto mo na nasa ng Lord. Pero hindi magaganap mo na gano'n na lang. Ang wala ka rin bahagi. Meron tayong bahagi kapatid. Sabi mo sa katabi mo, may bahagi ka. Sabi mo, now na. Sabi mo sa katabi mo, now na. Okay? Ganyan mo ba? Patapos na po kayo isa na lang. Sabi mo dito, don't wait or you might be fully person. Kakahintay mo, kakatulog mo sa pansitan, kakahintay mo ng text ni Pastor, kakahintay mo ng text sa mga kapatiran, kung ano ang gagawin. Diba? Hindi mo na namamalayan, pati sarili mo, nililin lang mo na. Pati sarili mo, nililoko mo na.
O paano yun, Pastor? Alam niyo po, every person that comes in and comes out, every person in your surroundings, diba? Lahat sila na nabubuhay, nakakasakay mo sa jeep, diba? Kaopisina mo, ayan, yung tinatawag ng pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa iyo. Naalala ko yung illustration na ang bilin ng tatay, anak, ingatan mo yung pagkakasyan mo, pag-upload mo, ha? Anak, ha? Pagkakasyan mo, ayaw ko ito ay. Iingatan ko po. Ay ilang taon sa ibang bansa ay pag-uwi ay puro tatuan. Yung anak, anong nangyari? Ha? Iningatan ko naman ito ay. Wala na alam. Wala na alam. Nakristan ako. Ganun. Sabi ng tatay, namumog ka. Dinulog ka. Imagine mo si tatay, nawala. Hindi ka nag-iisip, ang ibig ko sabihin, ingatan mo, hindi ka magkasala, kundi magliwanag ka sa kanila. Ang daladal mo ngayong kadiliman, tingnan mo yung katawan mo, may limon na! May halas pa! Imagine mo, tatuan na, no? Diba? Ay, lumayas pa! O, gusto niya yan? Ingatan niya pagka-kristyanan natin, itago niya! Labas, ang mangyayari yan. Diba? Kapatid, pribileyo na mapabilang ka sa pinaghaharian ng Diyos. Dahil alam natin, hindi lahat eh. Kaya imagine mo, magpo-flow si God. Kanino sa kanila na makasalanan? Hintayin natin na mag-convert sila para tayo tumayo, para tayo mag-share. Huwag kapatid. Kasi sa totoo lang, huwag tayo maghintay na sasabihin mo tayo ng pastor o mag-devotion ka. Sabi nga pastor, mag-pray ka. Diba? Magbasa ka ng Bible, umattend ka. Dahil it is your responsibility as a human who experience seeing the goodness of God to draw near and nearer to God. Hindi mo pwedeng iasa sa iba. Hindi mo pwedeng isisi si ano kaya, si ano kaya, si ano kaya. There's something wrong with you. Kaya mga kapatid, this last part, sasabihin ko sa inyo, nakakalito. Nililin lang mo ang iyong sarili. Ano po ang sabi sa 2 Corinthians 5:17? Alam din natin ito, very basic yung mga verse. Sabi, therefore, if anyone is in Christ, he is a new. Alam mo kung may bigil sa'yo? Yung nakaraan mo, ayan, bagay na rin pastor, eh hindi mo magawa. Pero tingnan mo tingnan mo na lang, mag-bless ka na lang sa buhay ng mga tahimik na hindi mo akalain nung pumutok, nung sumabog. Naku po, hindi isa, hindi dalawa, hindi 5, hindi 10, hindi 20, kundi daan-daan ang dinadala sa paanan ng Diyos na minamahal niya. Dahil ano po? Nakita niya na wala na palang nakaraan na pwedeng umigil sa Kanya na hindi nagawin ang kalooban ng Diyos na nagmamahal sa Kanya. Kapatid, lumalabas ka na, pumipigil, hindi si Satanas, ikaw mismo, dinamay mo pa siya. Di ba? Sabihin mo, Lord, si Satanas, hindi may ako ng basto. Di ba? Si Satanas, wala akong dinamay dyan, huwag mo ko ilamay. Kaisipan mo yan. Di ba, imagine mo si Satanas, nakikipag-dibali. Lord, kasalan niya yan. Kami niya kaya ako siya, kaya siya. Paano naman siya? Ako natutuwa lang. Di ba? Conversation na ba kasi ka? Naalala nyo sa buhay ni Noong? Dahil napiling sa utan. Baka kita mismo ang nagpupugol. Ay, meron tayo kung bisitahin natin yung kapatiran. Ipalakasin natin. Sasabihan, ano ka na? Tayo na lukot. Sana meron ng labas na isang buhay. Tingnan mo, pinagpulan mo yung sumpong na mo. Diba? Eh, siyempre, sinong pipigil? Di ba? Isipin mo na, dinidimin yung ka na naman ah. Sabi, di mo mo ka, nailaman mo! Hindi ka na yung meron na bahay! Nagsama na si demonyo sa demonyo! Hindi mo pwede sabihin sa sama ng pag kumukontra para sa gawain demonyo na. Isipin mo na lang, talagang may demonyo.
na nasa loob niya. Huwag mo lang sabihin, hindi mo. Sige ko, ako nila. Kasi, alin ang gugustuhin mo? Ang diablo ng tagumpay o ang Diyos ang siyang patuloy na nagtatagumpay sa buhay mo dahil may ginagawa ka. Wala, hindi ka na naghihintay ng anuman. Sinasamantala mo ang bawat ka. Amen? Hello, are you with? Mga kapatid, ang haba ng panahon, sabi, dahil may bukas ang balita, may cure na. Meron ng, kumbaga, titigil ni COVID. Nakakahiya kayo, yung mga panahon wala tayong ginagawa. Habang hindi pa ito ginagawa, habang malaya pa tayo, na maihahayag natin ang kabutihan ng kalooban ng Diyos sa pantalayin natin. Then, hindi lang panahon ng pag-ani ngayon, pati pagtanim. Then, meron mga susunod na aanihin pa. Napagkat ang pag-aani, hindi lang ngayon. Sabi ng Lord, season or out of season. Di ba po? Napapanahon at di napapanahon. Anong sabi niya? Okay? Maging handa ka. Hello? Sabi po dito, in 2 Timothy chapter 4, sabi niya dito, verse 1, sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus, na hahakot sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita. Sino ang kausap dito ngayon? Si pastor na naman. Sabi mo, Lord, ako yan, ako yan. Sabi mo nga, Lord, ako yan. Ang inaatasan ng Panginoon, sino? Sabi mo, ako yan! Ha? Sabi, inaatasan kita. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Hello? May pinili bang panahon? Pastor, hindi ko feel eh. Pastor, umulan. Mahangin. Walang sasakyan. Diba? Ang dami ng pumigil. Tinamaan ng magaling. Anong labas niya? Nga. Diba? Alam mo yung pastor, hindi na pumigil yan. Pero, pumigil yan. Gawain niya ng Panginoon, sasabihan mo ko ng ganyan. Alin ba ang mahalaga? Di ba? Yung comfort mo, o yung gagawin ng Diyos sa buhay ng mga taong dadagdan mo. Tingnan mo yung nangyari din sa Sodom at Gomorrah. Sa takot sa lukod dyan. Di ba, pinag-ganun din, pamulit mo nga mo. Papatayin ako dyan. Malulupit ang mga tao dyan. Di ba, pinuntahan. Alam niyo, kapag ang Diyos may instruction, kahit pag kinakakatakutan na yan, kung saan libutan, pag ikaw ang sinugo ng Panginoon, titiklop yan. Hello? Naalala ko yung sabi ng tatay ko, yung judge. Sabi ng isang attorney, Pastor, namama pupunta natin si judge. Itong judge na to, maraming linakaw na lupa. Eh, siyempre, marami siya naman na pula. Bumuna nila, attorney! Bakit ganun nilan? Eh, siyempre, attorney lang na, judge yun. Judge, may kasama po ako. Sinubo yung tatay ko. Sabi ng tatay ko, anong kailangan nyo? Ay, judge eh. Diba? Alam mo yung mga asal ng mga judge? Then judge siya, diba? Anong kailangan nyo? Ba't kaya punta dito? Ha? Sabi ng tatay ko, napalito po kami. Para ipanalangin ko po at mag-share ng salita ng Diyos. Alam niyo po, nagsimula ng manalangin, mag-share, yung tatay ko doon sa judge, humahagulful sa iya sa judge. Ano ibig sabihin nito? Walang tinitingnan ng Diyos sino man siya, kung panahon niya na, dahil siya'y panahon, dahil naririyan ka, nakikilos para sa kanya. Sabi mo, tumiklo. Ano nangyari? Lahat ng mga, yung third, pasensya na si third, lahat ng pitsuba niya, ano man lang si Sakeo, di ba? Binalit niya. Walang magsabi sa kanya, wala man sinabing tatay ko na, ibalik mo yung mga lupa, wala. Ang balitaan niya, aanhin mo nga naman ang yaman sa mundo. Kung siya ay lalasan, walang kwenta ang buhay kung walang siya. Kaya kung may, alam mo,
Panginoon ay sumasayo, ito mo sasabihin ko, I'm done already. Don't wait. Nakikusap ko. This is the message of God. So, huwag na tayo maghintay. Lord, bigyan mo ko ng sign. Bigyan mo ko ng sign. Anong sign? Ano bang sign ang gusto mo? You have the Word. You have the Holy Spirit. And God has you. Ano bang kulang? Pagkilos ko na lang. Sabi sa tabi mo, pagkilos ko na lang. Kaya tara na! Hello! Hindi pa ba kayo? Basta mukhang gusto na umalis. Gusto na tumigos. Diba? Alam mo mga kapatid, habang sila nandiyan, imagine mo, hindi ko na lang Panginoon, nandiyan lang sila. Diba? Tinitingnan ko nga yung mga tao ko ngayon, sabi ko, nakakalungkot. Nagiging abala sila, kahit wala namang kinaabalahan. Diba? Ano lang, mag-aabala-abalahan lang. Diba? Alam niyo naman pag-iwan? Kahit sa bahay tingnan nyo, feeling busy, yung anong kwenta. Tingnan mo, yung disciple ko, yung deputy ko po doon sa quarantine, hindi po siya Christian. Pero nung marinig niya yung salita, implemento lang niya ni Pastor Darby. Alam mo, sabi sa akin nagdarating, Pastor, bigyan mo ako ng verses dahil nagba-Bible study na ako sa bahay namin. Diba? At nakikinig na nagugulat yung aming lola at lolo at aming mga nanay, tatay, mga kapatid ko, anong nangyayari ko sa akin. Ang sabi ko lang, makinig sila. Imagine mo yan. Hello? Tapos inaalok siya ng barkada niya. Ang sabi sa kanya, Bali, pag-away ba nila ka dyan sa iyo, mailinuman kita. Anong sabi niya? Brad, papastor na ako, Brad. Dahil na, sabi niya, nagsabi sa akin, Pastor, dahil mo yung araw ko, ano nasabi ko, tumayo mo sa isip ko, di ko alam buwas. Kasi sabi ko, mag-trending siya, nilang-trending siya sa mga tropa. Padi, magpapastor na parang padi si Ramil. Mahal na kitang kayo naman. Kaya takot na siya kung yung laganihan. Ang sabi niya, lulo ba lang kung kami, hindi na ako kita. Ay, sunod kita. Ay, imagine mo, alam niyo po, pag may ginawa ka, ano ba yung tao makakapaking? Yung tao mababago, hindi mo alam kung anong gagawin nitong pagkilos para bigyan ng kalangalan yung Diyos na pinakilala mo. Ito wala kang gagawin. Palapak mo lang sa taas. Oh, sayang na isang araw! Amen. Si Satan talaga amen. Amen. Hindi na kayo nahiya. Dapat tayo nag-amen. Si Satan na sila nag-amen dahil wala akong ginagawa. Hello? Sabi mo daw po it's my time. It's your time. Diba? It's your time. Pag wala naman isipin niyo, si Vice Ganda naman nasa inyo, it's about time na i-show natin talaga na hindi natin ito. Sabi nga, huwag natin ikahiya ang bagay. Diba? Patungkol sa Diyos, ay inahiya, ang katuntuhan. Okay? Pero ang kabutihan, ay pinagmamalaki. At yung papa na tinatapila. Are you blessed? Palakpakan natin tayo. Ready ko po. Don't wait. Para sa mga natin, don't wait. You may lose your chance and your opportunity. Don't wait. You will miss God's best and awesomeness sa buhay mo. And the last is, don't wait. You might be fooling yourself. Mga kapatid, hindi pa natin alam, dinadaya na natin sa sarili natin, niloloko na pa naman sa sarili natin. Every time na wala tayong ginagawa para sa kawalan niya ng Panginoon. Hindi ka tinawag ng Diyos para mag-amin ka na mag-amin. Hallelujah, nag-isa po. Hindi yan patungkol niya. Hindi dapat natatapos yan sa kakamin mo. Ang hinihintay ng Diyos, pagkikus. Amen. Ayaw mo natin mo yun. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Woo! Hallelujah. Come on. Alam pa natin ng Panginoon. Yeah, this is it. Ito na. Sabi na, launching. Sabi na, ako po. Nakikita ko yung kapoy. Nakikita ko yung kapangyarihan ng Diyos. Nakikita ko. Tayo na siya.
Kaya siya mismo, nananabik sa'yo sa pagkilos mo. Naghihintay ang Espiritu ng Diyos sa pag-apaw mo. Naghihintay ang Diyos sa bawat tagumpay na dadalhin mo sa Kanyang kanya. Kapatid, napakalinaw ang mensahe ng Panginoon. Dahil sila naghihintay sa atin. Pakita natin ang pagmamahal. Natin pagkain. Kung nararanasan natin tagumpay. Natin pagkain. Diyos. Dahil alam natin, kapag naranasan nila ang Diyos, alam natin ano, nabuo na ang kanilang pagkalaw. Hallelujah. Come on, church. Come on, let's worship Him. Let's talk to God. Let's have this moment. Let us have a realization. I know, nariyan siya. Hindi na siya nangungusap. May ginagawa siya inside of you. Come on, church. Oh, come on, church. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Kamantas ko na natin mga Panginoon narito. Sa beses na ang sinuwag po namin sa iyo. Pero pabalik-balik pa rin kami sa mundo. Kapag ang ginawa mo, kinayain, kinalit kami at inayo sa iyo. Panginoon natin sa mga kamay. Kamay
Na-experience ko nila kung paano yung glory ng heaven kay Moises, Elijah. Sabi po ni Peter, Lord, wala po tayong umalis dito. Gagawa ko kayo ng kubol tig-isa. Kasi glory, unspeakable, unexplainable, yung glory ng Lord sa kanya yun. Pero sa bagay ang sinabi ni Lord, wala dito ang challenge. Ang challenge ay nasa baba. Nag-i-intay sila doon. Na-experience naman natin yung Lord, presence, Holy Spirit, Lord of God. Pinaranas na sa akin ng Panginoon yan. At sa totoo lang, kung bakit mayroong joy sa heart natin, kung bakit kung mayroong passion tayo sa worship, dahil yung glory, yung touch of glory, na-experience naman natin kung paano magkaroon ng intimacy with God. Pero wala ko dito ang challenge. Nasa labas. Don't wait. Minsan lang mo tayo bumubuhay sa mundo ito. Minsan lang mo tayo lalang sa mundo ito. At sa araw, lahat ng ginawa natin, ipagsusulit natin yan sa Panginoon. Don't wait. Nagawa niyo na ba yung homework niyo? Nagawa niyo ba yung assignment niyo sa Lord? Alam natin kung anong shape mayroon tayo at doon tayo nakaangko. Kaya ito po yung panahon na hindi tayo dapat maghintay. Maraming naghihintay po sa atin. Sabi ni Lord, wala dito ang challenge. Andito nga ang glory. Andito nga ang presence. Pero wala dito ang challenge. Ang challenge ay nasa labas. Palagpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to God! Sakay sa babo, palagpakan natin sa Lord. Don't wait. Amen. Amen. Nakaupo na tayo. Meron ba tayong instrument ng sa Gisela? Alam niyo po, before pandemic or nung mangyari po ang pandemic, unang bugso ng pandemic, may narinig po sa akin ng Panginoon na tinuro sa church about dito po sa blood and body of Christ na nangyari po sa Old Testament na sila po ay bondage po ng Egypt. At with the panahon na napapatayin lahat ng panganay ng Egypt. Sabi ni Lord, dahil nandun po ang mga Israelita, kailangan patay kayo ng lamb at yung tubo ay ilagay niyo sa hamba. Pag nakita ng angel na papatay sa mga panganay na mayroong dugo ang inyong hamba, hindi kayo maano at walang mamamatay. At sa panahon na yun, ay magsama-sama kayong break ng bread at bigyan ng mga anak at walang mangyayari na naman. Yung ginawa po namin to, unang launch po ng pandemic, praise the Lord. Ako, pinangahawakan ko na walang sino man na magkakaroon ng virus ng corona. Until now, walang nagkakaroon ng virus. Because of sabi po ng, alam natin yung sinasabi ng 1 Peter, na sabi doon, by your wounds, we are healed. Mga kapatid,
Hindi ito sugat ng Panginoon, ito'y dugo ng Panginoon. At hindi ito ang katawan ito po ay ang katawan ng Panginoon. Kaya habang tinitake natin ang bread na ito at habang iinumin natin ang tinapay na ito, ang alak na ito, ay ipinapahayag natin ang kamatayan ng ating Panginoon Yesus. At anumang kapangyarihan, bilang karamdaman, anumang virus, hindi i-epekto sa iyo. Never. Never. Kaya kung bakit ka malakas, maliban na lang kung ang pananampalataya mo ay hindi nakatuon sa Panginoong Yesus. Pero kapag ang pananampalataya mo ay nakatuon sa Panginoong Yesus, habang kinakain mo ang tinapay at iniinom ang alak na ito sumisimulo sa dugo ng Panginoon, walang anumang kapangyarihan na karamdaman o virus na pwede puminsala sa iyo. Pangatawanan mo ngayong umaga. Kahit pa ang virus ay nandyan lang sa paligid mo, kahit pa ang mga kapitbahay mo isang araw ay mepek, never na ang bahay mo ay mapasok ng anumang virus. Sabi ng Lord, ang marunong mag-ingat ay iniingatan ko. Amen. Tumayo po tayo lahat. Tayo po ay sandali manalangin. Panginoon, sa umaga po ito, sa hapon po ito, pinapasalamatan namin ang kadakilaan mo at ang kabutihan mo sa buhay namin. Salamat sa lisa sa mga salitang nahayag sa buhay namin. At salamat sa mga challenge mo sa amin, Panginoon. Sa hapon po ito, hayaan niyo po na ang mga instrumento, ang tinapay, ang alak, ay patuloy namin pinagpapasalamat, Panginoon, sa bakit ito'y sumisimbolo sa iyong katawan, sa iyong dugo. Dahil sa aming mga kasalanan at pagsuway, ito'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo at dumaan ang tumigis ang dugo sa ikalilinis ng aming mga kasalanan. Panginoon, bago namin tanggapin ang bagay nito, ipagpatawad mo ang mga kasalanan na gawa namin sa isip, salita at sa loob. At iyaan mo maging karapat-dapat kami, Panginoon, ngayong hapon sa pagtanggap ng bagay nito. Pagpalain mo sa aming katawan ng bagay nito, Panginoon, at ito'y patuloy maging kagalingan, kalakasan, Panginoon, sa pagharap namin sa mga hamon ng buhay. Salamat po, aming Diyos, sa proteksyon ng iyong kapangyarihan. Salamat sa iyong pangalan at taglay ng bawat sa amin. Salamat, Panginoon, sa covering mo, Panginoon, maging sa aming sambahayan, hindi lamang sa virus, Panginoon, maging sa anumang kasalanan ng mundo ito, karamihan ng mundo ito, impluensya ng mundo ito, Panginoon, sa buhay namin, maging sa buhay ng aming mga anak, maging sa aming kabuhayan, maging sa aming, Panginoon, mga properties, O God, pag-iingat at pagsama ng Panginoon, ang maranasan po namin. Sa pagtanggap namin ito, Panginoon, tinanggap namin ang kalakasan, tinanggap namin, Panginoon, ang kagalingan, sa pagtanggap ito'y aming hinihiling sa pangalan ng yung buktong na anak mo sa Jesus, na aming Panginoon. Amen. Tanggapin po natin ang tinapay na sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoon Jesus. Sunod po natin ang saro na sumisimbolo sa dugo ng Panginoon Jesus. Tanggapin po natin ang mga paalala ng Biblia sa bawat isa sa atin. Sabi po ng Biblia sa Hebrew 10:25, huwag kaligtaan at pagdalo sa mga pagtitipong banal dahil ang ginagawa ng ilan, lalo na ngayon na nalalapit na ang araw ng Panginoon. Pagpalakasan po tayo at patuloy po na tayo na tumayo bilang mga Kristiyano na tinawag ng Panginoon sa kanyang pangalan upang may bigay ang kapurihan, ang kadakilaan, ang kaladian ng ating Diyos sa buhay. Purihin po ang Panginoon, sambahin ang Panginoon,
Paglain ang Panginoon. Gulatin ang Panginoon. At sa sentro, ang tayo ay nagpupuri. Kumanta, umawit, sumasalaw. Nagbibigay para sa buhay ng Panginoon. Siya, ang sentro ng ating buhay. Pag-iikot. Purihin ang Panginoon. Pagkakatulan din ang Panginoon. Sabi po sa 2 Corinthians 9, ang nag-ahasik ng kaunti ay aanin ng kaunti at ang nag-ahasik ng marami ay aanin ng marami. Sapagkat ang Diyos ay natutuwa sa masayang pagbibigay. Para po sa ating offering. Tayo sa offering.
na ay pagkakas na. So